na sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisya, mga kabesik. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Kumusta kayo ngayong araw ng Lunes? Kumusta po ang mga kabisyo nating pabebe sa kanilang mga jowa ngayong oras na ito? Alam mo, ang init. Diba? Hello! Diba? Wala lang kasi kanina papasok ko dito, nakakita ko ng magjowang gano'n. Parang laki-laki ng babae. Alam mo, parang bigla ka naalibadbaran para sa kanila. Gusto ko sabihin talaga, excuse me girl, ang laki mong babae, ang lito boses mo, bakit? Kasi parang dapat tinulak mo. Hindi, gusto ko nga, kaya lang syempre nagbabagong buhay na tayo. Syempre kailangan, lalong-lalo pa partner Lenten season at malapit na ang Holy Week, di ba? Yung balak-balak na magtutulak naman nakakairitang mga tao, dapat tinatanggal na natin yan sa isipan natin. Pero unang-una dapat bawas-bawasan din yung pakikialam sa buhay ng iba. Yung sabi nila, inaano ka ba namin? Actually, kung halimbawa na ituloy yung pagtulak, partner, baka yun talaga yung naitanong, di ba? Inaano ka ba namin? Pero ewan ko kung nakakilala ka na, ikaw ba mismo, partner, kung aamin ka o ikaw kabisyo na nakatutok sa atin ngayon, meron bang eksena na parang kapag kakasama yung jowa, yung lumiliit yung boses mo? Lumiliit yung boses mo, parang nagpapababy ka, yung mga ganong ka na. Ay, aminin mo, ginawa mo rin yan noon. Ano naman, partner? Hindi naman natin pinakipot mo yung dapat kumipot. Oo, kahit na malapad talaga, kumipot yarn. Sumikip yarn. Ay nako, mga ginagawa talaga natin for our loved ones. At alam mo, parang feeling ko, ito lang bilang hugot na sa katotohanan ng buhay at sa realidad ng buhay, yung mga ginagawa po natin para sa mga mahal natin sa buhay, nag-uumpisa yan sa ganyan. Sa mga pabebe na ganyan. I agree ako dyan. Oo, di ba? Yung parang, ganun kasi magsalita yung babae na nakita ko, partner. Yung mas matangkad pa siya sa akin. Nakakaloka. Yung parang kahit nga, kasi naman, bakit mo naman kasi kinuha? Kinuha lang yung kutsara, partner. Bakit mo naman kasi kinuha? Alam mo, ang kairita, parang, grabe naging inutil. Nagka-jowa lang, inutil na. Bitter ba, partner? Galit. Mainit ako. Alam mo, malapit na talaga Holy Week. Kasi yan sa mga magiging reflections mo. Oo nga, di ba? Wag na akong mga alam sa buhay na may buhay. Ay, nakakaloka talaga. Pero umpisa pa lang yan. Yung mga pa-adjustment na ganyan. Dadating ang panahon. Sige, enjoyin nyo yan. In fact, cute naman yan Cute masarap naman din gawin. Masarap naman siyang gawin. Yung mga tumawa, I'm sure, nakarelate. Kung hindi man kayo ito, meron kayong kakilala na narinig niya lang ganyan. Bakit mo naman kasi kinuha? Sabi ko siya, tanggalin mo na. Tagal-tagal mo tanggalin. Init na nga ako. Kainis naman to. Tagal to itanggalin. Diba? Mga ganyan. Sabi niya yung baby ko. Kasi naman yun Kasi nagalitin ng baby ko. Ay, hindi mo. Gusto mo sundutin ko. Anong oras yung sundutan? Kabulisa. Hindi, may mga ganyan, diba? Na dati naman di ka ganyan. Meron ako isang kalala na ganyan Parang first time niya magka-jowa after such a long time na naghahanap siya ng jowa. So finally nagka-jowa siya. Yung jowa niya parang ganyan. Ang friend ko lalaki, yung jowa niya parang ganyan, partner. Yun, kumikipot, sumisikip, lahat na lumiliit yung boses, nagiging duwende. Papunta na ba sa duwende? Sabi niya, hindi ko alam kung nag-jowa ba ako na babae o duwende, sabi niya. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi kapag kinakausap niya ako, lumiliit yung boses niya. Nung nililigaw naman ako sa kanya, parang hindi naman siya ganon. Pa-duwende level na. Papunta sa duwende. Kasi di ba ganon naman mag-usap yung mga duwende? Feeling ko, hindi ko rin sure. Hindi ko rin sure at kinonfirm ko sa'yo. No? Di ba ganon ba mapag-usap yung duwende? Hindi naman, pero yung lumiliit. Tapos alam mo ba, naghiwalay sila dahil doon. Nairita yung lalaki. Sabi ko, well, feeling ko hindi naman dahil lang dyan. Baka hindi ka lang pasanay na may jowa kami. Ganon may mga tao talaga. Baka naman may singaw lang ng mga oras na yun. Baka, diba? Mga 16 yung singaw niya. Hindi siya makapagsalita na maayos. Yung isa
kasi ang hirap-hirap na Diba? So, imagine mo, 16, no? This is a na singaw. Ewan mo, medyo hiwalayin ko na rin siya. Ako din. Malinis ba bibig mo? Bakit this is a singaw mo? At di yun maganda, di ba? Yung marami kang mouth sore. Nakakaloka. So ang sinasabi ko lang, may mga ganyan mga adjustments. So kapag ka medyo bata-bata, adjust sa ganyan. O di naman kaya yung mga concerns na, bakit kasi hindi mo ako kagad, hindi mo ako tinext, di ba? Kanina pa kita tinext, nag-reply ka after 2 minutes, di ba? Parang gano'n. Meron ako kilala gano'n. Paano? 2 minutes, sabi niya, galit na galit siya. Partner, mag-reply ka muna siya agad eh. 2 minutes, ang tagal-tagal na nilang kaya ang seconds. Magalit, doon naman, nabisi lang ako kanina. Kasi gaano ka ka-busy? Bakit naman mas importante pa yung work mo kaysa sa akin? Ning, huwag ka na magalit sa akin. Sabi niya Ate Gingging. Ay, ganda. Sino sila, partner? Hindi ko sila kilala. Kasi nanonood ako ng batibot. Ganyan na panood ko. Hindi ko sila kilala. Hindi ko sila naabutan kasi naabutan ko ngayon partner Yung naghaharot ng dalawang mag-jowa. Correct. Then, may mga ganyan. Tapos, dadating yung panahon na malulurky ka kasi ang mga pinag-aawayan ninyo mga mabababaw na mga bagay. Pero maganda yan na mag-umpisa sa mga ganyan. Kasi eventually, as time goes by, habang lumalalim ang relasyon, habang nagmamature kayo parehas, yung mga problema, challenges na kakaharapin ninyo, mas patindi na rin ang patindi. Hindi na lang ito sa hindi nag-reply after 2 minutes. Totoo yun. Hindi na lang ito sa pabebe hindi na talaga nag-reply at all. Hindi na rin nag-reply at all. Di ba mga ganong eksena? Boom! Totoo yun. Kaya naman yun po yung ganyang stage, no? Actually, yung pabebe. Cute din naman. Huwag nyo lang sususobrahan. Tsaka kung pwede, huwag naman masyadong in public. Tingnan mo Kunyari to. Sabi mo, huwag mangingialam ng buhay ng buhay. Ikaw itong panay na. Huwag in public, huwag sobrahan. Yun naman, payo lang. Para walang taong naiirita. Walang single na nayayamot, di ba? Walang ante na nababagot pag nakakakita ng ganyan. Oo, tsaka minsan feeling ko lang OA. Kunyari, sasakay ng bus. Ikaw na mauna. Hindi, ikaw na. Sasakay lang ng bus. Ang tagal nyo pa tagal nyo pa magdesisyon? Kasi yung isa nagpapaka-gentleman. Yung isa naman, syempre, nagpapa-sweet na. Hindi, ikaw na baby. Sige nga, mauna ka na umakyat. Ay, naku, nakakaloka. Kung ako lang nandun. Alam mo na kung anong mangyayari. May gugulong na babae. At sisiguraduhin kong hindi ako yon. May gugulong palayo ng bus. O kaya may gugulong paakyat. Ang arte ninyo. Alergay. Pero dumaan din naman tayo dyan. Oo, kaya. Kapag ganito nga may mga ganyan na naaartehan sa mga ganyan, ako isa lang ibig sabihin yan, isa lang ang senyales niyan, matanda ka na. Tapos na kayo sa stage na yan. Tapos ka na sa mga pabebeng stage. Uy, ano yun? Yung bago nga kayo magbaba ng telepono, ikaw na, sige na. Ang tagal, di ba? Mas matutulog. Hindi, dati pa ito yung matutulog. Magkakatulugan na dun sa telepono hanggang sa makatulog. Huwag ka muna matulog. Hindi pa ako inaantok mga ganyan. Oo, sasabihin, good night na. Ikaw na muna, good night na. Oo, tapos may hindi mo pa binababa yung phone. Kasi hindi ka pa natutulog dapat matulog ka muna. Bakit sinasapian tayo bigla na? Dahil talaga yun sa babaeng mas malaki pa sa akin tapos ang liit ng boses na nakita ko kanina eh. Dahil talaga lang mga nagpapakita ng ganyan sa akin eh. Napag-uusapan tuloy kayo sa radyo ng lasa oras. Ayan tayo. Mali mo nakikinig pala sila ngayon. Sila binasa labas. Sila binasa may lobby natin. Hindi ko naman yung naka-blue. Siya yun. Charot na ba? Lakas sa monitor sa labas. Hindi. Ano ka paano ka nagpabebe nun? Ay, partner, hindi naman natin magagawa itong mga nagawa natin kung hindi natin nagawa to dati. So yung mga ginagawa po namin ni partner, yan na po yung mga sample namin. Di ba nakakairita? Kaya nga sabi ko, partner, kapag ganyan na nagreklamo ka na sa mga ganyan magsalita, sa mga ganyan umarte, ibig sabihin nun matanda ka na. Kasi, so marami ring nairita sa atin noon. Oo naman, for hindi sure. Hindi lang sila naging kumbaga obvious. Diba? Alam mo kung saan ako lurky partner? Kasi syempre, minsan binabalik sa atin ng social media yung mga pinagagawa natin in the past. Yung lurky talaga ako, partner, yung mga pa-sweet nating dalawa. Alam mo, tawang-tawa kasi si Princess doon. Yung meron tayo sa mall show. Alam mo sa mata nila skandalo yun. Huwag mo papakita. Dumaan kasi sa YouTube. Tapos sabi niya, what's that, mom? Sabi ko, during that time, people they think that Ninong and I are a couple. Sabi niya, ew! Tapos sabi niya, can you play? Tapos plinay ko, partner, ano pa lang,
10 seconds. Binak ko na, umalis na ako doon. Di ba nakakapang hilakbot? Ganun. Correct. Totoo. Ganun yung pakiramdam. Hilakbot talaga. Nakakakilabot, nakakapang hilakbot. Matindi pa sa sa nakakita ka ng multo. Pero nung time na yun, parang feeling namin masaya, ganon. So, ito na nga ang senyalis, kapag humihilakbot na yung feeling mo, diba? Kung yamot ka na sa mga feeling ng mga pa-sweet, pa-bebe, ay nako talaga. Dalawang bagay. Alam na this. Pwedeng matanda ka na talaga, kaya nairita ka na sa mga ganyan. Or, ano ba? Ano pa yung isa? Hindi matanda ka na talaga, kaya nairita ka sa ganyan. Di mo naintindihan na. Pero malay mo pa minsan-minsan, di ba? Minsan casual yung ginagawa, hindi nyo lang nahalata. Oo naman. Kakain na tayo. Oo, di ba? Saan tayo kakain? Dati. Sa lababo. Oo, yun. Sa lababo. Gusto mo sa likod ulit ng ref? Ay, wag doon may kuryente. Ganun. Sa may likod ng di ba nung last time na kuryente tayo doon? Huwag na nating ulitin. Hindi, sige. Kayo may mga ka-sweet-sweet na mga na mga jowa-jowa. Sige, go. Enjoyin niyo po yung pasasaan pat maghihiwalay din kayo. Charot! Hindi, enjoyin yung mga sweet mga moments na ganyan. Oo naman. Kasi eventually, lalong-lalo na kalimbawa, itong kung sino yung ka-sweet mong jowa, yan din yung magiging jowa mo ng for the rest of your life. Ibig sabihin, siya na talaga yung the one na makakapiling for forever, 'di ba? Yes. Hangga't kayo'y nabubuhay, 'di ba? Yung mga problema ninyo hindi titigil sa mga pa-sweet eh. 'Di ba? Dadating ang panahon na habang tumatanda kayo, yung laki po ng problema po ninyo, laki po ng waistline ninyo. So habang lumalaki po kayo, kung ang waistline mo ay 42, balit 42 yung problema mo ngayong oras 42. Na to. Ganyan, iba't ibang level ng 42. Ganun. So may mga ganyan na moments na maiisip ninyo at matatandaan niyo na, ay buti pa noon, no? Yun lang yung problema natin. Or pwede mo nga, maganda din naman balikan yun na masasabi mo sa sarili mo na, ay ang ganda, no? Yung pala, dinaanan pala natin yung ganun. Totoo. Tapos yun. Akala natin maghihiwalay tayo dahil sa mababaw na dahilan. Hindi pala. Nakayanan pala natin. Tapos tingnan mo tayo ngayon, di ba? Ay, kutosin. Kaya ano, Sabi ko sa'yo, tara na, ligo ka na. Hindi, kasi para sa iba, alam nyo, language of love yun eh. Totoo din. Diba, yung mga pabebe. Nakakadiri sa paningin ng iba, nakakairita sa paningin ng iba, pero para sa inyong dalawa, kayo lang yung nagkakaintindihan ng energy na yun eh. Diba, nakinikilig kayo habang nagpapabebe at kumikipot ang mga labi ninyo. Correct, diba? At least man lang yung labi kumipot, diba? Irritable pa rin talaga. At least may parte ng katawan na kumipot, diba? Galit pa rin. May pa rin ako doon sa ulo. Kasi pili ko malaki kong babae partner. Kasi siya, mas malaki siya sa akin. Para pag nakita mo ulit siya lumabat, wag mo na lalabas ng buta. Oo, wag baka talaga. Baka kung susungal-ngalin mo talaga na makikita mong bagay na matilos eh. Kaya nga ang sama nga ng tingin ko dito sa award sa harapan natin na medyo matigas eh. Parang gusto mong pagkasyain sa bibig niya mamaya yan. Itatago ko din lahat mamaya yan. Itago mo ha. Nag-isip ako ng masama pag nakikita ko yung mga award. Parang may masusungal-ngal na babae. Hindi, pero don't get us wrong ha. Dinaanan natin yung stage na yan. Paminsan-minsan, ganyan din tayo, lalong-lalo na pag naglalambing. Totoo. Yung mga ganon. Siguro lang, kapag ka naiirita, baka naman, matanda ka na, ayaw mo na ng ganon. O kaya mainit lang ang ulo mo talaga nung nakita mo sila. Hindi kasi bagay. Ganun. Or baka hindi bagay, may ganon. May mga tao, medyo tingnan eh, di ba? Medyo cute tingnan. Pero may mga tao talaga may irita ka. Nakaalibad ba rin? Oo. Parang init-initangan na panahon, nagaganyanan pa kayo. Parang ganon. Sabi ko nga parang feeling ko baka hindi bagay kasi hindi siya petite. Sorry. Hindi ko sure. O baka kasi kulang lang ako sa tulog, kulang sa kain, at saka kulang sa aruga. Kulang pala sa aruga, kaya pwede din. Kaya pala mainitin ang ulo mo kapag ka nakakita ka ng mga magjowa, ikaw mismo kasi kulang ka sa aruga. Nang pwede jowa. din. Oo, nang aruga ng jowa. Kaya kahit anong kalasin ng aruga. 'Di ba? Kaya siguro naiinis at nayayamot sa mga magjowa. 'di ba? Pero alam mo, okay lang din naman 'yan. Yung sinasabi ni partner na may binabagay, baka naman sobrang bata. Kung makalingkis, akala mo naman walang back ni yung batang lalaki, 'di ba? At sabi mo nakita ngayong umagang to. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic as an observer. Ayan. Diba? Grabe ka naman. Ito totoo naman. At sabi mong ginawa ngayong umaga. This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker
Minsan kasi kumakaling kiss, akala mo naman may panggamot na sa pimples niya sa likod. Diba? Kaya ninyo may ganun tayo, no? May ganung moments na... May ganung moment. At saka may ganun tayong, ano bang tawag? Double standard ba tawag sa ganun? Ay, oo yung nga. tipong Sa makod sa part na pag yan. binabagayan, Okay yung lang. paglalambingan, kahit tumitikom talaga yung mga bibig nila, nakukuitan tayo for them. At may mga tao namang hindi talaga bagay tingnan eh. Ganun. Na parang iba yung dating sa atin, nakakairita talaga. Pero wala naman sila ginagawang masama sa atin. Wala naman talaga. Imagine, isipin nyo, pag parehong pogi at maganda yun, tapos nakita nyo Diba, parang bagay na bagay Bagay na- kayo. Pero kapag ayan, ang sama talaga natin sa double standards talaga natin, no? Kaloka. Di ba pag nakita mong parang hindi sila bagay, Parang irita ka sa nayayamot kanila. ka, parang naalibadbarang Parang ka. gusto mong isumbong sa mga magulang nila. Oo, parang ganon. Parang gusto mong isuplong sa pulis eh. Charot. Nakakaloka. Sabi ni Father JJ Bautista, nakatutok siya sa atin, no? Good afternoon. Tama ang tambalan. Love makes you do funny and crazy things. All for love. Yes. At yung sinabi namin na na parang you do yung mga ganyang pabebe stuff. Ito yung feeling ko partner, yung mga mababang part of the relationship eh. Mababaw. Sorry. Yung doing crazy things for love, madaming mas malalim na crazy na ginagawa ng mga tao alang-alang sa pag-ibig. Totoo Yung yun. crazy sacrifice, yung matinding struggles. That's really all you do for love. Ginagawa talaga natin yun alang-alang sa pag-ibig. Totoo yun. Kaya kung mga pabebe lang ang mga issues ninyo, naku, maswerte kayo dahil dadating ang panahon, hindi na lang yan ang issues, promise. Totoo. Kaya kung Based on babalikan nyo, diba, experience, yung mga so- tanong sa Slumbook dati. What is love? Ako naalala ko mga sagot doon, love is blind o kaya love is sacrifice. Yan, mga ganun. Pero Na totoo hindi din pala in a way, totoo din, pero yung definition mo noon, may maisulat lang. Oo, Hindi correct, talaga correct. hindi talaga yung merong meaning for you. Hindi may pag-intindi sa sinulat Oo. mo. Hindi mo pa siya gets that time. Correct. Pero totoo pala nung lumaki tayo, no, that love is sacrifice. Marami kang isa-sacrifice. Tama. Sa sarili mo, sa mga bagay sa paligid mo, 'di ba? Yes. Alang-alang sa pag-ibig or alang-alang sa minamahal mo. Gawin mo talaga yung mga ganyan na parang na sometimes hindi mo inakala sa sarili mo na kaya mong gawin. Na Correct. kaya ko palang gawin yung ganitong klaseng pagsasakripisyo. Parang na sa pagkakilala mo sa nung kabataan mo o Oo. kaya nung karakas mo, ganyan. Correct. Ako natutuwa ako pagka ganyan kapag nagkakakitaan yung mga magkakaibigan na dating mga walwalera. Tapos may mga anak na, tapos grabe sila mag-asikaso sa mga anak nila. Yung parang Hindi mo akalain. oo, kapag ganyan minsan sinasabi ko din sa mga kilala ko, sa mga kaibigan ko, grabe no, kung makalaga ka ng anak mo, kala mo hindi ka lasanggero ng araw. Sabi niya, ang ingay. Sabi niya, ang luwag talaga ng bibig. Sabi niya sa akin. Ang ingay. Hindi na nga pinapaalam di ba? Alam mo, swerte rin tayo sa generation natin, parte, yung mga pinagagawa natin in the past, kwento lang ang lahat. Oo. Or, dahil wala po kayong proof, 'di ba? Pwedeng hindi nangyari. Oo, pwedeng lahat invento Pwedeng lang. lahat invento lang. Hindi Totoo katulad yun. ngayon may ebidensya lagi Correct. May kakilala ako, sobra talagang ang alang-alang sa pag-ibig, ginawa yung napakalaking pagdedesisyon sa buhay. Which is? Na pagsasakripisyo. Kilala namin siya as career-oriented. Ang taas talaga ng pangarap niya na maging ganon. Tapos na-achieve niya yun. Siyempre, happy siya. Kaya lang, nung time na nag-asawa siya, kailangan niyang mamili na parang magiging hands-on mom ba ako Correct. o ipagpapatuloy ko yung career, pagiging career woman. Sinacrifice niya yung matagal niyang minithing pangarap na maging career woman alang-alang sa kanyang mahal, which is her husband and her kids. para diba? galing nun. Nakakatuwa things you do for love. Oo, correct. Yung gano'n na alam mo talagang Pangarap ko itong Oo, matagal pero correct. give up. Diba? Yung posisyon na yun, for example, Na yung hindi klase ng trabaho na Oo, yun. hindi pati lahat may ganong klaseng opportunity given to them. Oo. Diba? Yung kita na malaki, tapos biglang magulat ka, nag-resign sa trabaho na Para yun. doon, 'di ba? Diba? Para sa asawa at saka sa mga anak. Until today. May mga bagay tayong sinasakripisyo. Yung iba nga matindi sakripisyo talagang tinalikuran yung buong pamilya alang-alang sa pagmamahal. 'Di ba? Yung mga kilala ko, yung mga matatanda dati talagang sumama sa jowa, ang tawag doon itinanan. Yan, 'di ba? Mga ganon. Sinacrifice yung magandang relationship with their family, with their parents kasi mas naniwala doon sa pag-ibig. Correct.
Sabi ni Katsumi Rick Jason Bautista, communication is the key sa relationship. Kahit corny, weird, at sa tingin na iba hindi okay. Go lang as long as nagmamahalan kayo at wag mahihiwalay in the future. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Correct. Good day, Tambalan. Watching from UK, si Margot Villegas. Good noon, Juvie Reyes. Diente Hans Peter says, Love Radio Manila always and forever. Watching from Boardwalk Family, more power, si Ignacio Harris. Minsan nakakairita yung mga babaeng nagbe-baby talk, ang sarap batukan. Char. Pabati po kami dito sa Ginubatan Albay na laging nanonood sa tambalan ninyo. Galing kay Paul John Opiana. Salamat. Si Tin ang sabi niya, kaya nga ang hirap na talagang pakiligin ng mga trentahin, mahigit. Kasi puro pagod na lang at irita ang nararamdaman namin. Pero na lang nagpapakilig tsaka ihi. Huwag ka lang magka-UTI. Roda de Guzman Tulabut, hello. Patadyong style po ang dress mo, Ma'am Nicole. Shoutout po from Nyening Monday from Barangay Baliti, loudspeaker ang peg. Oy, hello po. Salamat, naka-loudspeaker. Bakit nasa tanghali na kayo? Sabi ni Ron Joseph Omar. Alam mo, tanong din na ng lahat yan eh. Tanggapin na lang po natin sa ngayon. para hindi tayo mahirapan sa ating mga buhay. Hello kay Miss Roch Orpilia na nakatutok. Sabi niya, hi Miss Nicole, watching tambalan here via YouTube. Kasabay ko ang father ko during lunch. Hello Miss Roch, magandang afternoon. Magandang tanghali sa inyo ng daddy mo. Anong ulam ninyo? Sabi niya, nakakatawa po yung topic nyo. Tinanong po tuloy ako ng tatay ko kung kailan na po ako mag-aasawa. More power. Ayan. O tanongin din namin sa iyo yan Miss Roch, kailan ka na ba mag-aasawa? Ganda-ganda nito, tali-talino pa. Ilan tingnan mo. na? Ito, pak, ganda. Parang commercial model. Ginanon ko na, pak, ganda. Ito po, hinahanapan na po siya ng tatay niya ng jowa. Yan. Wanted jowa. Wanted jowa, tinatanong na po ng tatay niya. Yan. Si Miss Roch. Hello, Miss Roch. Ilan taon na si Miss Roch? Alam ko CPA to eh. Tambalanisa natin to. Ilan taon na si Miss Roch? Miss Roch, i-reveal mo ba yung age mo? Siguro nagulat ka no, nireveal yung face mo. Sabi niya, ano ba yan? Wala ka man lang pasabi. Ano ba yan? Sana nagpadala ako ng magandang picture. Maganda ka naman dyan. Maganda ka dun. Very raw. Oo, ganda. Ano yung nagawa mong matinding sakripisyo alang-alang sa pag-ibig? Ay, madami, partner. Napakarami kong until now, I am sacrificing. Ano siya eh, ganun talaga. Kaakibat siya ng ng pagmamahal talaga. Sabi ni Villy Kai Bailosis, Ma'am Nicole, umi-extra po ba si Sir Chris bilang isang Korean actor? Yes! Yes, Kinis. Yes, Kinis. Siyempre, glass skin ako eh. Oo. Kamukha niya kasi yung pulis doon sa K-drama na Killer Paradox, hairstyle, parehong-parehos. Yes! Mukhang killer, ganon. Killer. Killer ka. Ganon yung mga datingan. Ganun. Wait ka lang until kuminis ako ha. Mga 20 years Hindi pa. tinatanong niya nga kung ikaw yun. Ay, oo po, siya po yun, Korean. Kung umi-extra ka daw ba bilang Korean actor. Lahat ng lahi pwede kong gawin. Ay, taray. Lahat ng lahi, ganun. Yung mga napanood ng mga kaibigan. Kung napanood kita, ang galing mo ha. Ay. Diba? Sabi ni Koy Jove, senyales na matanda na, buisit na sa mga patwitams. Hello kay Angelito Peralta. Shoutout po DJ Nicole, DJ Chris dito sa San Jose City, Nueva Ecija. Tsaka yung umiiksi talaga yung mga pasensya natin sa maraming bagay. Oo, totoo. Alam mo, kunyari, partner, traffic, parang dati natitiis mo naman eh. Pero ngayon parang madaling kang mainis. Correct. Madaling mairita. Diba? Madaling mainis. Ingay sa loob ng bahay, yung mga bata nagtatakbuhan na dati naman na kakayanan mo natitiis mo, pero ngayon parang ang bilis na ng pasensya mo. Irritable ka na. May ganun eh. It comes with the age. Sabi ni Joanne Salan De Lorino, natatawa ako, ganyan-ganyan yung girlfriend ng anak ko, kuhang-kuha mo Miss Nicole. Grabe naman tambalan, muntik ko na pong maibuga ang kinakain ko, sabi ni Gemaline Gregorio Marasigan. Tsaka dati, parang, hindi na ba alien yung boses namin? Kasi may mga nabasa ako na parang alien yung boses namin. Nagpapabebe yung boses namin. Ayun, nagpapabebe kami, hindi kami alien.
Grabe kayo sa amin. Kaya tayo hindi kinukuha ang actor sa drama, sa Dear Love eh. Boses alien. Nagpapabebe kaya kami. Yun kaya yung topic. Yun kaya yung usapan. Pa-shoutout naman po kay Greggy Patak na naghihinagpis sa kalungkutan. Oh, bakit? Ano rin yan, lilipas din yan. Kahapon, napanood mo ba yung pelikulang Inside Out? Yung cartoons na Inside Out. So, yung Inside Out, ang tagal na niya. Napanood ko siya sa movie house, I believe. Pero kahapon, siguro talaga ang isang pelikula, ang isang libro, kahit na napanood mo na siya o nabasa mo siya, nag-iiba yung tingin mo sa kanya base din sa kung ano yung sitwasyon mo during that time. Kahapon parte, yung Inside Out, hay, sabi ko sa iyo, mga luha ko talaga hindi tumitigil. Kasi mga emotion cartoon siya, diba? Oo, mga emotion siya. Tapos ang sabi doon na parang si Joy, kasi yan si Joy, si Sadness, si Anger, tsaka si Disgust. Silang apat. Okay. Sila yung apat na parang yung Disgust, pangalan pa lang, ang pangit na talaga. Oo, correct. Pero maganda siya si Disgust. Ang arte niya, ang haba ng pilikmata niya, kulay green siya, gano'n. So, apat sila na emosyon. So, anyway, so first time ko siyang mapanood, wala lang sa akin. Kumbaga parang, okay, cute. Pambata. Pambata siya, gano'n. Pero kapag pinanood mo siya sa POV ng isang adult, lalong-lalo na sa isang adult na may dinadaanan, nag-iiba yung tingin mo sa kanya. Tapos parang kasi dun sa pelikulang yon, si Joy, wala siyang ibang ginawa kundi to make sure na joyful ang lahat. As in talagang ine-effortan niya lahat ng bagay para maging joyful. Tapos ang realization niya dun sa dulo, tapos si Sadness, pinapaalis niya talaga si Sadness. Parang, Sadness, wag mo hawakan yan. Sadness, wag mong tingnan yan. Sadness, wag ka lumapit dyan. Puro siya ganun. Kasi pag lumalapit si Sadness, nagiging sad ang lahat. Parang nagiging blue. Parang wala na say lahat. Ganun. So si Joy, wala siyang ibang ginawa kundi paalisin si Sadness. Tapos all throughout, yun lang yung ginagawa ni Joy na parang to make sure na joyful yung tao, yung tao, ganyan, and to make sure na si Sadness goes away. Pero na-realize niya towards the end na mas naging makabuluhan ang buhay nung tao nang dahil kay Sadness. Hindi dahil kay Joy. So bida pala si Sadness. Bida pala si Sadness. Pala nun, Sadness. Correct, hindi dapat Inside Out. Dapat Sadness, di ba? Kung tayo ang pipili ng pelikula. Kasi siya yung bida. Oo, siya pala. Siya yung correct, yun yung title. Oo. Na parang nung una ko napanood yung Inside Out, hindi ko siya nakita dun sa angle na yun. Hindi ko talaga nakita yung angle na yun. Hindi ko talaga nakita yung angulo yun na mas tumatag yung tao, mas nagkaroon ng makabuluhan, mas nagkaroon ng meaning nang dahil kay Sadness. And totoo pala. Kasi pag joy yan eh. I mean, pag joyful, masaya, exciting, oo, masaya talaga siya. Pero yung learnings mo when you are joyful, hindi ganon. As compared, kapag ang dinaanan mo ay yung kalungkutan, yung sadness, mas madami talagang matututunan. As in, lahat ng ibang emotions, si disgust, si anger, tsaka si fear. Si fear pa pala, 5 pala sila. Ako nagtampo na sabi niya, kasali ako sa cast. Sorry na fear. Ganyan. Lahat sila nagulat nung biglang sinabi ni Joy na, sige na Sadness, ikaw na bahala. Silang lahat, bakit si Sadness na yung bahala? Tapos nung inalaw ni Joy na mag-take over for a while si Sadness, nagkaroon ng linaw ang lahat ng bagay. Bigla ring umiyak yung tao. Kasi pag joyful ka kasi, pinipigilan mong umiyak eh. Parang lahat ng emosyon pinipigilan mo kasi you're trying to be strong. But it's okay not to be okay. Okay lang na umiyak. Okay lang na magulgol. Okay lang mag-feeling weak. Ganon kasi dun sa mga times na yan, dyan din yung mga times ng surrender and dyan din yung mga times ng actual learning. Kung napanood niyo lang yung pelikulang yun, panoodin niyo siya ulit na feeling ko lang magkakaroon ng bago kang POV, lalong-lalo na kang papanoodin mo siya as an adult. So kung napanood mo siya years before, medyo bata ka pa, panoodin mo siya ngayon na adulting ka, ganyan, iba yung feels niya. Tapos malapit na magkaroon ng Inside Out 2. May kasama ng bagong character which is anxiety. Panoorin ko ngayon Scorpion Night 2. Kasi hindi yun, iba yun. Kasi iba yung nung napanood ko dati, iba yung dating sa akin. Ngayon baka makuha ko yung lesson. Hindi. Baka manghina ka, partner. Hindi ka makakuha ng lesson. Kasi nung bata ka, kaya mo pa. Ngayon hindi na.
Kasi na napanood ko, Joyce Jimenez yun, di ba? Hindi. Iba si Joy. Ano ba si mali? Joy sa Inside Out, hindi si okay. Joyce Jimenez. Ano ba yan? Mali ako ng Yan. pagkakaintindi. Kasi, Malapit na ang Holy Week. Maghunos dili iba ka. ba ina-explain mo? Kasi Oo. dati iba din Kaya pala pagkakaintindi ko. bang- Ngayong mature na ako, baka Iba yung- pag napanood ko si kaya- Joyce Jimenez, iba na yung dating sa akin. Kaya pala no, habang nagkukwento ko ng pelikulang Inside Out, parang iba yung Lumilipad nai-imagine mo. Oo, parang kang lupad utak iba pa lang. Scorpio Nights po. Joy. Si Joy! Okay. Joy, fear, anger, disgust. Dahil si Papa Pindot, may kilala akong obispo, may kakilala din ako. Kailangan ng holy Kailangan water. natin to na hindi na ito wisik ng holy water, Papa Pindot. Ano na to? Best tank na holy water. Maligo ka, mag-swimming ka sa holy ibabad, water. mga 3 days. Oo. Hindi, wag nang ligo. Babad natin, mga 3 days and 2 nights. Ganyan. Kalok. Yun pala yun. Yun. Hindi, maganda yun. Tsaka hindi, kung makaka-relate ka kasi, tama yun eh. Kung ano yung emotion mo at that particular point in time, makaka-relate ka. Dun sa kwento na yun, kasi emotion siya. Mga emosyon siya. Yes. So kung masaya ka, makaka-relate ka din. Kung malungkot ka, mas lalo ka makaka-relate kasi sabi mo nga, bida si sadness. Ngayon, kung fearful ka noong mga panahon na yun, doon ka rin makaka-relate. Oo. Yes. Tapos ang galing lang kasi yung magulang, meron din siyang sariling ganun. Kasi ang bida doon bata 11 years old. Okay. So, makikita mo yung mga concerns niya. Pero may ganun din yung adult. Oo. Halimbawa, yung nanay, parang gusto niyang sabihin doon sa tatay, yung mga character sa utak niya nagagalit din si Anger, ito namang asawa ko, parang tanga, hindi nakikinig, ganon. Nakakatuwa siyang panoodin niyo to, lalo Di ba na parang may counterpart pa na isa? hindi magkakaroon ng Inside Out 2. May iba pang movie na parang ganyan din. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yun. Pero Ay, maganda. nako. Ano Pero yan maganda. Disney, di ba? Pixar? Iba-iba Disney talaga. Pixar? Hindi ko Malay sure. mo, Oo. collab sila. Oo, collab. Oo, nag-collab sila. Yan na, nauna na yung panoorin natin. bago pa nag-collab yung mga YouTubers, sila po talaga yung nauna. Hindi, maganda siyang panoodin. Alam mo, pinanood ko lang siya ulit nang wala lang. Tapos sabi ko sa'yo, ang daming iyak. Kaloka. Pero ang galing lang kasi ng lesson eh. Parang mas naiintindihan mo siya. Hindi lang yun mas naiintindihan ko. Tapos yun nga mas tumatatag ka, mas tumitibay ka pag nandun yung sadness eh. Correct. At Kung diba pag lahat ng pag puro masaya, wala masyadong totoo. learnings dun eh. Correct. Diba yun yung lagi natin hina-highlight din sa mga kabisyo natin na hindi masaya ang buhay pag laging masaya. Boring hindi ba ang natin, boring ang buhay kapag walang sadness, kapag walang problema, kapag walang challenges. Ganon. Diba? Sila yung po nagbibigay ng kulay. Correct. Mas masarap pakinggan ang kwento ng buhay kapag mas maraming problemang pinagdaanan. Tama. In this case, sadness. Sa truth. Diba? Ganon. So, yun. Sa very naman siya, realistic. Realistic siya na Kahit cartoons, oo. diba? Tapos naalala ko lang tuloy yung isang psychologist na nakausap ko way before na naalala ko lang biglang sinabi niya sa akin, uy, may lalabas na pelikulang Inside Out. Ang ganda niya kasi talagang it speaks so much of the human emotion. Hindi ko masyadong inintindi nung time na yun. Kasi masaya ka. Kasi siguro baka nung time na yun, ito naman, ang daming drama to sa human emotion. Dami naman sinasabi nito. Masaya ako, mga kastorbo. Kaya nga, dami naman sinabi nito colleges na to. Ganun. Yun lang. Sino pa ang isa-shoutout natin? Yun din ang sabi ni Koy Joves, kailangan talaga ng problema. Boring kapag perfect. Grounded daw yung audio. Kanina, grounded. Sabi ni Luis Cruz, I had the same experience with that movie. It's a roller coaster of emotion, lalo na yung scene ni Bing Bong. Ay, oo. Alam mo, doon tumulo yung mga luha ko talaga kay Bing Bong. Promise talaga. Bing Bong ha, hindi Bang Bus partner. Iba na naman naiisip mo, nararamdaman ko eh. Sabi ni Van on Duty, highly recommended ang Inside Out Part 1. Inside Out Part 2 only exists because of pandemic mixed emotions. Konnichiwa, Miss Nicole and Sir Chris. True, Miss Nicole, sadness is the emotion that grasps
sympathy and empathy talaga. Sobrang dami kong iyak niyan. Totoo talaga, promise. Iba yung ano niyan. Watching from Tokyo, si Kyoko yon ang nag-comment. Andrea Lia de Jesus, ay tambalan from Isabela. Uy, si Dennis Guevara nagparamdam. Hi, Dennis! Uy, Dennis Guevara! Oo, sabi niya kaya minsan we need to feel the struggle and sacrifices sa buhay para maging happy in the end. Musta na kayo, Nicole and Chris? Okay lang naman kami. Sana okay ka din. Sabi ni Maria Servi Rubia Banayo Palcolan, grabe buong-buo talagang ito yung mga tipo ng pangalan na kapag ka naka all out sa sa social media, wala talaga tong utang, partner, ramdam ko. Oo, kasi sabi niya, hindi nagtatago hindi ko kailangan magtago sa code name. Yan, 'di ba? Sabihin ko yung buo kong pangalan. Sabi niya, yan ang inaabangan ko Inside Out 2. Bakit grounded pa rin yung audio na sinasabi? Grounded ba? Joro Coro says, same din ako, Miss Nicole. Ganyan din na napagtanto ko nung napanood ko din recently. Ba't sabay-sabay kayo na recently? Sa movie house ba siya? Hindi. Luma na siya eh. Netflix? Disney Plus. Okay. Oo. Hindi naman daw grounded, husky lang talaga voices nyo. Ito na talaga yung boses namin. Sabi ni Ignacio Harris, everything happens for a reason. Dati, laging late telecast kami manood sa tambalan. Ngayon, live na kasi nakatapat sa break time. Si Chris, thank you po. Si Chris Talindan is watching from Malabon. Hello, George Baladitan. Hi, Peter Valderrama. Have a great week ahead, Mama Mariel Terry says. Hi kay Harold Ferina. Hello, Nicole, watching habang nag-aalaga ng baby ko. Sayang hindi kita naabutan kahapon sa church. Next time. Si Cheryl Valdez is watching from Abukay, Bataan. Siya, alauna na pala. Laters again. Laters again. Bye-bye.